Sige po, start na po tayo. 7:10 na po. Okay, sige po, tayo po tayo lahat. Ako na naman po. Favorite. Ayan, sige po, magandang gabi po sa bawat isa. Good evening. Ayan, alam ko pong paparating na po ang iba. At patuloy mo nating makakasama ang ating mga kapatiran sa prayer meeting. Sige po, tayo po yung manalangin. Hallelujah. Dakilang Diyos, muli salamat po sa gabing ito, O Lord God, sa pag-iingat mo sa amin, sa pagdako sa lugar na ito. Salamat, Panginoon, sa mga nagdaang araw, sa kalakasan, Panginoon, at patuloy na nandiyan ka na gumagabay sa amin. At patuloy kami humihingi ng kapatawaran. O dakilang Diyos, aming mga nagawang kasalanan, mga karumihan, ay dalahin ko po, Lord God, na patuloy mo kaming linisin, Panginoon, sa pangalan ng Panginoon. Dakilang Diyos, sa pangalan ng Panginoon Jesus. And Lord, patuloy namin tinataas ang gawaing ito. Tunay nga pong ikaw lamang maitaas, ikaw lamang pa na mapupurihan, ikaw lamang maluwalhati, O Lord God. At maging Panginoon na iyong gagamitin bilang daluyan na iyong buhay ba na salita, O Lord God. Ikaw po ang patuloy na mangusap sa kanyang puso. At ikaw, Panginoon, ang maitaas, O Lord God, sa kanya ang mga sasabihin, O dakilang Diyos. Muli, Panginoon, maraming salamat sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Sige po, patuloy po natin na awitan natin, Panginoon. Purihin ng Panginoon. Sambahin po natin ang Panginoon. Katapatan mo, Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, papuri't pagsambay iaalay. Bukas, noon, ngayon, mapagkailanman, luwalhatiin ka. Minsan pa po. Katapatan mo, Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, papuri't pagsambay iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Panginoon, kay buti mo sa amin. Ikaw lamang, ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Awitan natin ang Panginoon. Awitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Awitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Patuloy po natin awitan na ating Panginoon. Awitan
kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. For the last time, awitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. O, napakabuti na ang Diyos. Kabuti mo, aming Diyos Ama. Ang iyong likha'n luluwang hatid. Oh, napakabuti mo. Napakabuti mo. Hindi ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Noon, ngayon, kailan pa man. Noon, ngayon, kailan pa man. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Yes, Lord, tunay nga po napakabuti mo. Napakabuti mo ang dakilang Diyos. Maging sa katapatan mo sa amin, O Lord God, napakabuti mo. Salamat po ang dakilang Diyos. Amen. 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 Palakpakan po natin ang Panginoon. Full screen mo? Hindi na po full screen? Okay, good evening po. Gagamit po tayo ng teknolohiya. I-cast po, susubukang i-cast ni Brother Joel. So, how's your day? Okay, so thank God that we have the opportunity na minsan pa ay magkasama-sama. At na-miss po namin yung ganitong pagkakataon. May mga, may mga kaabalahan ng mga nakararaan. Pero thank God that we are here together. So before we start, let's pray. Father in heaven, we thank you, dear Lord, for the opportunity that we are gathered here tonight to pray, to offer to you, Panginoon, our highest praises. Lord, we ask for your wisdom, your guidance, Panginoon, sa pag-aaral po namin ng iyong mga salita. Lord, we believe that no matter how simple the things na
amin pong pag-aaralan. Ito po, Panginoon Diyos, ay bibigyan mo ng malalim na pakahulugan at malalim na aplikasyon sa aming mga buhay for your word, our light unto our path, and our lamp unto our feet, Panginoon. Let your words be our guide. Let the leading of your Holy Spirit consume us for tonight. At kami po ay samahan mo sa pag-aaral. I-open mo ang aming mga puso't isipan sa pagkatuto lagi na ng iyong mga salita. Marami pong salamat sa mga kapatid na narito at yung mga idadako mo. Nawa po ay makarating sila rito ng may kasiyahan at may pag-iingat. Baon ng pag-iingat na nagmumula sa iyong mga anghel. Marami pong salamat sa iyong papurit parangal sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so ang akin pong i-share sa inyo ay nabasa ko sa aming ginagamit na devotional book. Ang pamagat po ay 7 Secrets of Experiencing Peace. Siguro naman ay familiar tayo, no? Pag nakakapanood tayo ng mga beauty pageant at tinanong, ano ang iyong nais? Ang sagot agad ng isang beauty pageant na candidate ay world peace. Diba? At sino ba ang hindi makakagusto ng peace, ng kapayapaan? So it is one of the desires na gusto po natin. Sabi nga po sa John 14 verse 2, ayan, salamat Brother Joel. Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Hindi gaya ng ibinibigay ng sanglibutan, ang ibinibigay ko sa inyo. Huwag magulumihanan ang inyong puso ni matakot man. So sabi sa English, peace I live with you, my peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. Bro, balik nga po tayo sa unang slide. Eto, dito. So, kung titingnan natin yung scenario, napaka-peaceful, di ba? Parang ang sarap magstay sa isang napaka-peaceful na lugar. Simple lang, sa tabi ng ilog, sa tabi ng sapa, yung may maririnig ka na mga huni ng ibon, ay yun ay nakaka-relax at nakakatanggal ng mga alalahanin natin sa buhay. Okay, so, sabi po yan, there are 7 secrets, no? Based rin naman po sa mga salita ng Diyos. Doon nga po, na nakabase po tayo sa ating verse na John 14 verse 2. So, ano po yung una? So, number 1 is be understanding of the situation of others. Ayan. Okay. So, natandaan nyo doon sa isa po nating lesson ng leadership, leaders, empathic leaders. Okay. So, unawain ang kalagayan ng iba. Kung babalikan natin, nagbigay tayo ng simple activity nun. Diba? Iba ang perspective mo, iba ang pananaw mo sa sitwasyon, iba ang pananaw ko sa sitwasyon, pero pareho tayong may punto. Pareho tayong tama, maaaring pareho tayong mali, at ang kailangan para magkaroon ng kapayapaan, ng less conflict, ay maunawaan ang sitwasyon. Next is wag tayong mapanghusga. Kumbaga wag alisin na natin yung number 1 pa lang ako. Wag tayong mapanghusga, no? Yung alisin na natin yung pagiging judgmental, yun bang we think ill of others. Oh, naku, kaya ganyan yan dahil ganito, ganyan. So, ialis po natin yon sa ating mga sarili. And next, ilagay natin ang sarili sa kanilang kalagayan, no? Bakit ganun siyang kumilos? Bakit ganun siyang manalita? Ano ba ang pinagdaanan niya at ganun ang naging trato niya sa akin nung oras na yon na napakasimple lang naman ang sinabi ko? Bakit na-trigger agad yung kanyang emotion? So, hindi naman po pwede na nangyari yon nang walang stimulus or walang nag-udyok, walang nag-provoke sa kanya to respond na madalas ay nagiging negative po yung tingin po natin. So, if we want peace, let us be more understanding of the situation of
others. Sabi nga, laging merong silent battles. Hindi ko alam ang pinagdaanan ninyo ngayong araw na ito. You may have a rough day. You may have a very fine day. Merong napakasaya ng takbo ng araw. Meron naman na iba ang pinagdaanan. And thankfully ay nakasurvive, no? Number 2, be generous to those in need. Pagka kasi sinabi nating generous, ano yung unang pumapasok sa ating isipan? Ay, ang generous naman ni sister. Ang generous naman ni brother. Bakit natin nasasabing generous? Kasi palabigay. Laging merong ambag. Laging merong regalo. Laging merong nakasobre. Pagka nagpunta ka ay hindi ka nababasyo. Kung ninang musya ay ang sobre ay hindi bababa sa maraming bilog ang ibibigay sa iyo. Yun yung karaniwang connotation natin ng generosity. It's always on material aspect. Ay, pagka hiningan ko to ng gamit, hindi ako mabibigo. Meron pang dagdag, no? But then, ang generosity not only speaks of material things, no? Yung generosity natin sa pagbibigay ng buong makakaya sa iba. Even the simplest form of help. Na po. And then, ang taong makasirili ay walang kapayapaan. Kasi self-centered. Ang gusto lang niya ay siya yung inuunawa, siya lang yung maiintindihan. Yun lang lahat ng pabor sa kanya ang gusto na mangyari. So, walang kapayapaan kasi wala nang gustong lumapit sa kanya. Kumbaga, if I want peace, hindi ako lalapit sa tao na to kung puro stress lang at sakit ng ulo ang ibibigay sa akin. So, let us be generous in the need of others. They need time. They need kausap. Let's be generous with our time. Let's be generous with the service na po pwede po nating ibigay sa kanila. Number 3. Ay, nawala yung number 3. Ang number 3 po ay, ayun, be with the people you love. Okay. Sabi nga po dun sa 5 languages of love, di ba merong words of affirmation, quality time, receiving gifts, acts of service, at saka touch. And dito, sa number 3, if you want peace, let's spend time to be with the people that we love. Because sa lahat ng aspeto, sa lahat ng bagay, ang time ang hindi natin maibabalik. Di ba? Pag nag-spend tayo ng time sa ating mahal sa buhay, that is very precious. Kasi hindi na natin mababalikan yon. Po. Okay, so that is one of the love language na kailangan natin. Walang tao na hindi nagnanais na mag-spend ng time sa kanya ang kanyang mahal sa buhay. At hindi lang basta-basta time. Hindi lang quantity ng time. It's the quality. Pero mas maganda, quantity na, quality pa. Okay. And it is also one of the most important investments. Sa una-unang nagpapamilya, laging sinasabi, ang bilis lumaki ng anak ko. Hindi ko namamalayan. Dati, sunod lang ng sunod sa akin. Pero ngayon, ayayin ko siya sa Jollibee, ayaw. Pero dati, hindi yan papayag na hindi sasama sa'yo. Pero ngayong malalaki na sila and they have their own circle of friends that they want to spend more time with. Ngayon, kung nakapag-invest tayo ng time nung sila ay mga bata, hindi na tayo magre-regret na sana pala nung maliit siya, sana pala nung bata siya na gusto niyang ako pa yung lagi niyang kasama ay ibinigay ko na. No? At saka ang napapansin natin sa mga drama-drama, di ba? Pagka magulo ang pamilya, at pagka sila'y nag-ugat-ugatan at tinrace nila, ano yung isang common factor? Ano yung root cause? Kasi hindi nag-spend ng oras sa akin yung daddy ko at yung mami ko. Lagi lang ang ginagawa ay binibigyan ako ng allowance para raw sumama ako sa aking mga kabarkada. Di ba ganun yung mga usual scenario ng mga mayayaman? They have the money, but they don't have the time to invest at spend sa kanilang mga mahal sa buhay, sa kanilang mga anak. And eventually, pag malaki na at naging sakit na ng
lipunan, noon sila nagbabawi. No? And also, kawalan ng oras. Kaya nga po, ang isang pamilya na ang isang magulang ay napipilitang mag-abroad. No? Dahil ang kaisipan ay, I have to sustain the needs of my family. Magka-college na yung anak ko, hindi kakayanin nung kita ko lang rito sa Pilipinas. Tama, nakaipon ng pera, pero nawala yung time. And hindi naman lucky kung po pwede sana na both na yon ay maibibigay natin, masusustain. Pero what if, ganun nga ang scenario, they really have to sacrifice. No? Meron talaga mga pagkakataon na napipilitan ang isang magulang na ano ba ang pipiliin niya? Material things to provide for my family or time to spend with them. Baka nga magkakasama kami, di naman siya makapag-aral, di naman wala naman kaming makain. But then, that is one thing that should be considered. And sa atin, while kung meron pa tayong mga anak na kaya pa nating mag-spend ng time, gawin po natin because that is one of the investments na paglaki nila, hindi natin pagsisisihan kasi malelesen yung conflict sa pamilya. Kasi nagkaroon kayo ng time together, nakapag-usap kayo, na-reach out mo siya, nakuha mo yung kalooban niya, may open communication between the parents and the child. Kasi that is one of the struggles of family nowadays. No? Hindi nakakapag-open ang mga anak sa mga magulang and vice versa. Para bang, sige, may circle of friends ka naman, tiwala. So, ganun po. But then, sabi, if we want peace, let us be with the people that we love. And because we love them, we spend quality time with them. Number 4, be open to God. Bring to Him your questions, even your doubts. Sabi nga, huwag mahihiyang iparating ang ating mga tanong at mga pag-aalinlangan. No? I know may mga moments tayo na sobra tayong nag-aalala, but when we spend some time with the Lord, giving Him lahat ng ating mga alalahanin, iba yung peace. Iba yung nararamdaman nating pagiging kalmado, knowing that we have God na napagsabihan natin lahat ng ating mga pag-aalala. No? Kasi He is the most reliable na po pwede nating pagsabihan. Good thing that we have the family, we have our spouse, our wife, or our husband na mapagsasabihan. Pero iba yung confidence natin knowing na lahat ng ating mga agam-agam ay naibigay natin sa Panginoon. Diba nga, it is always good that you start your day with a prayer. Kasi hindi dapat na last resort yon. Dapat yon ang first resort natin sa morning. Yun ba, bago ka magplano, pray po muna. Okay. And then, even sa atin rin naman po, ang pagtatanong sa atin naman pong kapwa ay tanda ng pag-unlad. Because we are not all-knowing. Hindi rin naman tayo lahat marurunong at hindi natin lahat alam. Lalo na kung bago lang tayo sa isang bagay, inaaral pa rin natin, it's better to ask. No? Sabi nga, pangako nga ni Lord dun sa di ba? Ask and it will be given to you. Sa mga kasamahan rin po natin ganun, no? Kung meron tayong may inassign sa ating task at hindi natin alam, magtanong tayo. Ang pagtatanong ay hindi tanda ng katangahan, but because you want to learn, gusto mong mapaunlad ang iyong kaalaman at karunungan. So, inormalize natin yung pagtatanong. Pero syempre, may mga pagtatanong rin na maayos. No? Hindi naman yung makapagtanong lang. Meron kasing mga tanong na sa halip na matuwa kang sagutin, parang hindi maganda sa pagpandinig, hindi maganda sa pagkakabasa, especially if it is a text message. Number 5. Okay, be attentive to your
physical needs. Okay, ano ba yung mga physical needs natin? Basic, di ba? We need clothes, shelter, food, water, air, given na po yan. And we should be responsible with our own physical well-being. Kasi tayo rin naman yung may control ng ating katawan. Kung ano yung ginagawa natin sa katawan natin, it will be for the benefit or it will be for the damage of our physical well-being. Panatilihing maayos ang physical appearance. Kasi, di ba, sabi nga, nung araw, pagka raw ang lamesa ng isang nagtatrabaho o ng isang estudyante ay gulo-gulo. Yung may notebook rito, may libro, may ganyan. Sinisignify no na napakarunong nung tao. Hindi na po ngayon ganon. Mentras organize ang isang tao, doon nakikita yung kanyang karunungan. Kasi nakakalma yung isip niya. Isipin niyo na lang, makita mo yung katakot-takot na kalat dyan. No? So, sa halip na ma-organize yung thoughts mo, lalo pang nakakagulo. O yun ding isang tao, pag nakita natin na nakasaburayra yung buhok, yung bang papasok na pala sa eskwelahan o papasok na sa opisina, ang kaitsurahan pa. Parang tumayo lang sa higaan at bigla nagtatakbo na sa trabaho niya. Di ba? Hindi pleasing. Pero kahit na siya ay magtitinda ng lugaw o mag-aalok ng kung ano man, pero kung pleasing ang kanyang personality, nakakakalma sa makakakita at para ang sarap-sarap niyang kausapin. No? And also, we also need to eat healthy foods, yung mga masustansyang pagkain. Diba? Sa isang pamilya, pagka ang isang miyembro ng pamilya ay may sakit, nagkokosto ng gulo o hindi? Nagkokosto ng gulo kasi financial-wise. Nagkakagulo kayo. Naku, konti na lang ang ipon natin. Kailangan pa ni tatay na magkaroon ng sustenance ng gamot. Bibilhan pa natin siya ng 1 month supply ng diaper. Tapos pagka lumala pa, nagkakagulo na yung magkakapatid. Sino mag-aalaga kay nanay ngayong month na to? O sino ang kukuha kay tatay sa month na to? Sino mag-aalaga? So nagkakaroon talaga ng kaguluhan pagka merong may sakit sa pamilya. No? So, we should be attentive to our physical needs because our body is a blessing and it's also a vessel of the Holy Spirit rin po. No? And then, kailangan rin po nating magpahinga. Kasi ang isang tao na sobra-sobrang pagod, tatanungin mo lang, paano siya sumagot? Paangil? Diba? Lalo na yung burnout na siya, yun bang maghapon siyang nagwawalis, naglaba, nagluto, namalansya, sumundo ng anak, yung bang 24 hours ay wala siyang ginawa. Tapos ang init-init pa ng panahon, tanungin mo lang, Sister Jenny, ano ginagawa dyan? Diba? Parang halos na lang gusto kainin ka. Dahil burnout na, tapos na-traffic pa, tapos naubusan ng fuel or ng gasolina yung bike, na kailangan niyang tulakin. Nako, nakaka-burnout. So, we need rest. No, kailangan rin natin pong mamahinga. Hindi po masama ang pahinga. And usually, pag namahinga tayo, mas nagiging productive tayo. Even yung mga estudyante, yung mga nag-aaral, they need rest. Ngayon po, siguro dahil yung edad, pag ako'y inantok ng 8 o'clock, kailangan itulog ko yon. Kahit na may mga rush reports po kami o kahit kailangang may gawin, may mga deadline, kailangang itulog ko. Kasi pag nilabanan ko yung antok ko ng 8 o'clock at nagtrabaho ko ng nagtrabaho, dahil gusto kong makuha yung deadline kinabukasan, hindi productive yung aking nagagawa. Ngayon, pag natulog ako ng 8, kahit nagising ako ng 11, matulog ako ng 3 o'clock ng madaling araw, mas okay sa akin yon. Kasi naipahinga ko yung isip ko. Yun nga lang, nasa sakripisyo yung tulog ni Jose. Kasi nagigising rin siya, kasi naistorbo siya. Bukas ang ilaw, nagko-computer ako. So, yun po. Let's listen to our body. Pagkakailangang mamahinga. Pagkakailangang huminto. Kasi tayo yung may control, hindi yung pinipilit natin, konti na lang, tapos nabagsak ka, na-stroke ka. So, nag-iimbita pa ng kaguluhan sa pamilya. Next. Number 6.
Be totally committed with what you do. Ibigay ang buong kaya at atensyon sa anumang ginagawa. Walang puwang sa kaharian ng Diyos ang mediocrity. Mediocrity means, pwede na yan, okay na yan. So, ano naman, natapalan na, hindi na yan lalaglag, tapalan na lang ng stapler yan, lagyan na lang ng scotch tape. Wala pong ganong puwang ang mga gawain ng anak ng Diyos. Kung ikaw man ay maging estudyante, maging nasa opisina, trabahador, be the best na sa ginagawa mo. Kung ikaw ay welder, maging best welder. Kung ikaw ay mekaniko, be the best mekaniko. Kung ikaw ay nagtatahi, be the best mananahi. Because the work of our hands reflects nagpapakita po ito kung paano natin pinapahalagahan yung talent na bigay natin, na sa atin ng Panginoon, and we give back the glory to our God. Pag napagkatiwalahan ka ng ministry, gawin natin yung pinaka-the best. Hindi ka lang hahawak ng gitara at titipa-tipa. You give your best. Kung ikaw ay nagwawalis, give your best pagwawalis. No? Hindi yung naiwan na yung agiw doon, hindi nagwalis ka, naiwan na yung kalat doon. Hindi. Pagka sinalansan mo yung upuan, ito yung mga sinasabing OC, yung OC gusto, pantay-pantay, lahat ng di ba? Minsan pagka nga naglalaba tayo, gusto natin yung hanger, iisa ang direksyon ng hook, yung kuwelyo, iisa. Di ba? Para, yung sa mga simpleng bagay na ganon, we also give glory to our God. Kasi gusto natin, the best yung pinapakita po natin sa lahat ng ating gawain. Lalo na, kung gawain yon para sa Lord. No? Kahit na simpleng oras mag-share, be the best sharer of God's Word. And number 7, be trusting of God. Kulang po. Be trusting of God. Sa Diyos lamang magtiwala. Balik po ako dun sa number, Balik po ako sa number 6, yung ibigay ang buong makakaya. Sabi po sa Colossians 3:23, ano man ang iyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso, na sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao, sapagkat si Kristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo at aalalahanin ninyong pagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa iyo. The simplest work, if we offer it to God and we give the best, we give glory to our God. Number 7, be trusting of God. Sa Diyos lamang magtiwala at ipagkatiwala ang kasalukuyang buhay, ang buhay sa kinabukasan, at ang buhay na walang hanggan. Because this is our ultimate goal. Ang makasama ang Panginoon sa buhay na walang hanggan. To be with Him in eternity. And it gives us much peace, much calmness, having that security, that assurance, yung katiyakan na magkakaroon po tayo ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating Panginoon. And even if we are living here, hindi pa natin oras, living here, kung sa Panginoon po natin ipinagkakatiwala yung ating mga pangkasalukuyan. Di ba sabi nga, wag na nating isipin yung problema ng kinabukasan, sapat na ang alalahin natin sa araw na ito. No? If we give our God the full trust na siya yung may control ng lahat, nandun yung kapayapaan. Kung kinabukasan, ito yung alalahanin mo, offer also it to our God and the rest of our days. Kasi nga po, ang ganitong katiyakan na magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan ay tiyak rin ang ating kapayapaan. So, yun po yung ating sharing para po sa gabing ito, the 7 secrets of having peace, and that peace only comes from our God. Hindi ito yung peace na pagka natulog ka ay nagigising ka dahil meron kang alalahanin, but when we offer all our thoughts to God as we lay down to sleep, as we rest, kahit na simpleng nap lang, there is that peace na nagmumula po sa ating Panginoon. So, tayo po ay manalangin, amang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat, Panginoon, sa pagpapaalala mo
that you are a God of peace, Panginoon. Salamat po dahil ikaw po yung aming Diyos na po pwede naming paghainan ng lahat po ng aming alalahanin at ipagkakaloob mo sa amin, Panginoon, yung kapayapaan ng puso, ng isipan. Sa mga bagay, Panginoon, na gumugulo sa aming mga isipan, mga pangangailangan namin na sa tingin namin, Panginoon, ay napakahalaga, na nalilimutan namin, Panginoon, na ikaw pa rin yung Diyos na higit na mahalaga na dapat naming sanggunian. Paalala mo po, Panginoon, sa amin na sa mga ganong pagkakataon, kapag po kami, Panginoon, ay nakipag-usap sa iyo at inihain namin sa iyo ang aming mga isipin at ang aming mga gawain, kami po ay magkakaroon ng kapayapaan. And Lord, we desire that yun pong kapayapaan na nagmumula sa iyo because we are assured of our life na may spend po namin in the future, spending it with you in the eternity. That gives us the assurance and the peace ng amin po mga puso. Dalangin po namin, Panginoon, sa bawat isa na lagi naming angkinin ang kapayapaang nagmumula sa iyo sa mga oras na naguguluhan kami. Lord, you organize our thoughts, you organize our words, and you organize our actions. And we know na you will be directing us to the right path and to the right way. Marami pong salamat sa iyo po ang papurit parangal sa pangalan ni Jesus.